COIC ng Operation Section ng Makati Fire Department. So, nandito tayo ngayon para tuturuan ko kayo regarding ng firefighting, so fire suppression. So, hindi tayo doon sa fire prevention ha. So, sa madaling sabi, tuturuan ko kayo ngayon paano ba yung paglaban talaga doon sa apoy. Kaya maganda kung makaka-participate nito seminar na to para alam niyo yung mga dapat natin gagawin kapag nagkaroon ng problema dito sa workplace natin. Pwede na siguro sir, habol na lang yung sablong nurse ano. Okay, so paano ba bakit ba natin ginagawa yung ganitong klase ng seminar? So ginagawa natin to, una, requirement ng batas. Pangalawa, ayaw na kasi ng gobyerno natin na may mga manggagawa na namamatay sa sunog. Kasi di ba, yung mga nakakaran, nagkasunod-sunod. Yung mga namamatay sa sunog, so nauna nyo sa Kentex, nasundan nyo sa SCCC Mall, so puro manggagawa po yung namamatay. So pangatlo, bilang mga occupants nitong building, dapat alam niyo ano ba yung fire safety features ng building na available sa inyo dito. Kasi nakikita nyo lang yung mga yan, hindi nyo naman alam paano ba ginagamit yan. So, halimbawa, kung napapansin po ninyo, ayun, ano po ba yun? Sprinkler. So, ito ay tinatawag na sprinkler head. So, parte siya ng isang system na tinatawag natin na automatic fire sprinkler system. So, kailan ba siya gagana, paano ba siya gumagana, at pag gumana siya, ano ba mangyayari? Okay, so para gumana ang isang sprinkler head, kinakailangan na mainitan muna siya ng 68 degree Celsius. So, at pagka gumana siya, siyempre maglalabas siya ng tubig eh. Diba? So, yung tubig na nilalabas niya, 1.5 liter yan. So, 3 meter ang radius. Ngayon, ayan, mabisa yan sa pagpatay ng apoy. So, ang problema, pagka gumana na siya. So, dapat alam nyo rin, paano ba siya i-shut off? Paano ba siya patitigilin? So, kasi minsan, napatay niya na yung apoy. So, ang mangyayari kasi, pag hindi nyo alam kung paano patayin yan, ang mangyayari, aside dun sa fire damage, pwede magkaroon ng water damage dito sa building. Katulad ng isang kaso namin, na nasunog yung TV Plus, nadama yung TV, so madaling sabi, gumana yung sprinkler, isang unit ng condo, so gumana yung sprinkler. So, ang nangyari, yung naging damage doon sa mismong may-ari, umabot na ng 30,000. Yung naging damage sa building, umabot ng kalahating milyon. Kasi ang nangyari, hindi alam ng mga empleyado kung paano i-off yung sprinkler. So, umapaw yung tubig, umabot sa kabilang unit, napunta sa elevator, kaya lumaki yung danyos. So, para po ma-off natin ang sprinkler system natin, meron po yung tinatawag na isolation valve doon po na makikita doon sa fire exit natin. So dito, hindi ko lang alam sa building nyo kung saan dito, kasi chinek ko yung fire exit nyo. Ang fire exit nyo ay nasa labas eh. Diba? Pero usually, yung shut off ng sprinkler, nakikita yan doon sa fire exit. So may valve yan, tsaka may valve na yan, tsaka may nipihit. So, para bawa, nasa anong floor ba tayo? Ano? Fifth floor. Fifth floor. Bawa, gumana yung sprinkler dito sa fifth floor. Nakita nyo, napatay na yung apoy. Kumari. So, kailangan nyo nang i-off yung sprinkler. So, hindi nyo kailangan i-off yung buong system ng building. Ang i-off lang natin yung isolation valve ng fifth floor. Para fifth floor lang yung mawawala ng supply. So, sabi ko nga, matagal pa siya gumana, kasi 68 degrees Celsius. So, ano ba yung halimbawa ng pumalpak na sprinkler system? So, kung natatandaan nyo yung nangyari doon sa Resorts World, di ba? Walang ni isang sprinkler head ang gumana. So, bakit? Kasi, ang Resorts World, di ba hotel casino siya? So, mataas yung ceiling niya. Pangalawa, malamig doon sa lugar.
So, hindi naabot yung heat requirement. Kasi kung may gumana yung sprinkler niya, walang mamamatay dun sa short work. So, ang problema dito sa sprinkler, sabi ko nga, 68 degrees Celsius bago siya gumana. Para gumana ito, kung isang ito, kinakailangan malaki muna yung susunugin niya na area. So, halimbawa, ito, nasa dulo. So, ito, ubusin niya muna ito bago siya gagana. So, dahil matagal pa siya, ano naman yung pangmabilisan na pan-detect ng sunog. Smoke detector. So, anong pa safety feature ng building ang gumagana? Pagka ganun. Diyan pumapasok ang trabaho ng smoke detector. Yan, hindi yan basta smoke detector. Part din siya ng subsystem na tinatawag po natin na FDAS. So, Fire Detection, Alarm, and Communication System. So, ito naman po, ang trabaho naman yan, pag ito nakadetect ng usok, ang gagawin niya, hindi niya muna papa-alarmin yung building. Ang gagawin niya, ibabato niya yung information doon sa baba, doon sa control panel. So, dapat 24/7 may gwardiya na nagmo-monitor doon. At pag nakita ng gwardiya na nag-a-alarm yung FDAS, i-acknowledge niya yung alarm. Ang ibig sabihin, isa-silent niya yung alarm, i-off yung alarm. So, bakit kailangan i-off? Kasi ang gagawin niya, magpapadala siya ng 2 verifier kung talagang positive o hindi ang sunog. So, nasa protocol ng building, ano ba yung positive sa inyo? Yung iba, amoy sunog pa lang, positive na. Yung iba, usok pa lang, dinideklara na positive. Yung iba, gusto talaga apoy na bago magdeklara ng positive. So, pag nagdeklara ng positive, doon pa lang i-alarm yung building. Doon pa lang i-general alarm. So, bakit kailangan may delay? Kailangan may delay kasi maraming pwede mag-trigger doon sa smoke detector. So, halimbawa, alikabok, pwede siyang mag-trigger. May manigarilyo dito, may mag-vape dito. Gagana siya. Yung muriatic acid na binubuo sa CR, pwede niya ma-detect, gagana rin siya. Baka mamaya kasi, pag walang delay, so may manigarilyo, alarm siya ng alarm, kayo naman, evacuate kayo ng evacuate. Baka mamaya, pagka totoo na, ayaw na lang mag-evacuate. Kasi baka isipin nyo, ay may nanigarilyo lang yan, ay baka alikabok lang yan. So, kaya dapat pag mag-a-alarm, yung lehitimong emergency talaga. Kaya pag nag-alarm, baba na kayo agad. So, yun yun. Okay. So, mapapansin nyo po, ito yung pinakamalalaking sunog na nangyari sa atin dito sa Pilipinas. So, unang-una po dyan yung ozone disco. Sa ozone disco, although matagal na siya nangyari, kaya lang siya kasi may pinakamaraming namatay, 160. So kung natatandaan ninyo, ano bang naging problema dun sa ozone disco? Trapdoor, sir. Trapdoor. Yung trapdoor. Na-trap sila sa door kaya Exit. naging exit. Actually, ang nangyari dyan, nakalimutan nyo na. Karamihan ba dito millennial? Hindi sila pinaalis sir. Sa bagay akin, nakwento lang din yan eh. Hindi pinalabas. Hindi. Ang nangyari po, ganito. Yung pinto nung diskuhan, ang bukas ay paloob. Paloob. So, kaya po ngayon, ang requirement po natin sa mga establishment, sa building, dapat ang pinto nyo either swing o ang bukas ay laging patulak palabas. So, yun na po yung requirement natin ngayon. Kaya pag manonood kayo ng sine, pansinin nyo po, pag palabas kayo, di ba, lagi ang tulak ng pinto palabas. So, dahil po yan doon sa ozone. So, pagka nanonood kayo sine, nakatagpo pa kayo na pabukas ay yung pagbukas niya ay paloob pa, pwede nyo pong i-report sa BFP yun. Ibig sabihin, lumalabas na sa fire code. Okay, Kentex Factory. So, ito naman, ang nangyari dito, maling extinguishing agent yung ginamit doon sa apoy. So, ginamitan kasi ng tubig. So, kaya mamaya, pag-uusapan natin, ano ba ang iba't ibang klase ng apoy? Ano ba yung iba't ibang klaseng extinguishing agent na gagamitin natin? Okay, NCCC Mall. So, NCCC Mall, isang halimbawa ng pumalpak na FDAS. So, ang nangyari naman dyan, 30 minutes na nasusunog yung 3rd floor, hindi pa alam ng mga nasa 4th floor. Kasi ang delay lang ng natin,
seconds lang yan. Dapat sa loob ng 60 seconds, gumana na siya. Ang problema, 30 minutes na, hindi pa nag-alarm. So may problema sa FDAS. Kaya kung mapapansin ninyo, yung dalawang yan, yung sprinkler, tsaka yung FDAS na yan, laging magka-partner yan. Pag wala ang isa dyan, hindi namin i-issuehan ng FSI sa yung building. Kasi pag wala ang isa niyan, maaaring buhay at magiging kapalit. So, yun yan. Okay, Manila Pavilion Hotel. So, ito naman po, nangyari dito, ginagawa yung second floor, instead na yung isolation valve ng second floor ang patayin, inoff yung buong system ng building. Kaya nung nagka-problema sa second floor, naubos yung buong building. Kasi kung may gumagana na sprinkler dyan, hindi maubos ng gano'n ng pavilion. Okay, so pansinin po ninyo yung mga namamatay sa sunog. Sunog ba? Hindi. Mga namamatay sa sunog. Sunog ba? Hindi, sir. Ha? So madaling sabi, ano yung nakakapatay sa sunog? Usok. Usok. Okay, tama. So, ano ba kasi mali doon sa picture? Okay, walang panic seat. Ano pa? Yung grill, sir. Yung grills, tama. Yung grills. So, although hindi natin pinagbabawal na maglagay kayo ng grills sa mga bahay-bahay ninyo, basta ang requirement lang natin dyan, dapat may bukasan o di kaya kung yan ay nakakandado, may yung susi available sa lahat ng mga nasa loob ng bahay. Okay, so ito po yung vision ng BFP, ano? Modern fire service, fully capable of ensuring a fire safe nation by 2034. So ang Bureau of Fire po nagbigay ng timeline na by 2034, dapat lahat ng cities, municipalities sa buong Pilipinas meron na silang sariling fire station, meron na silang sariling bombero na nakasign sa kanila, meron na rin silang sariling fire truck. Kaya ngayon po, ang gobyerno natin bumibili ng maraming fire truck. Ang problema namin ngayon, marami nga kami fire truck, kulang naman kami ngayon sa bombero. Kaya ngayon po, ang BFP, lagi sila nagre-recruit monthly. May recruitment, kaya kung may mga anak kayo o mga kakilala nyo na walang trabaho, welcome po sila sa amin ngayon, ha, sa BFP. Parang 10,000 na bombero yata ang kailangan. At maganda na rin naman po ang benepisyo ng BFP kasi katulad niya, pantay siya sa pulis ng sahod. So, ganun malaki, parang ang entry level, umabot na ng 30,000. Base pay pa lang po yun. So, nung panahon po, kaya ako napasok ng BFP kasi ang bombero libre sa sine. So, yun ang gustuhan ko nung panahon ko. Okay, so BFP mission, so ito po yung trabaho ng bombero. So to prevent, suppress, tsaka investigate. So sa prevention, parte ng prevention itong ginagawa natin ngayon, ang lahat ng mga tao sa mga buildings o kahit na sa community, tinuturuan natin ng fire safety para alam ninyo kung anong gagawin ninyo pagka nagkaroon ng problema. Mismo doon sa Malaki yan, inyo o doon sa bahay ninyo. Kasi di ba, halimbawa po sa isang compound, kung may 10 pamilya dyan, tapos nasunugan yung isang pamilya, kadalasan ba anong ginagawa ng iba pang pamilya? Yung siyang na iba pa. So, tama, di ba, kadalasan lumilikas, kadalasan nag-impake, di ba? So, ang gusto namin, baliktarin yung ganong sitwasyon, di ba, mas maganda kung halimbawa, nagka-problema yung isang pamilya, tapos yung siyang na iba pang pamilya, tutulong para maapula yung apoy, mas malaki yung chance na makasurvive tayo. Kasi di ba lahat naman ng apoy nagsisimula sa maliit. So kung maliit pa lang yan, alam mo na kung anong gagawin mo. So wala na siyang chance na lalaki. Dito sa suppression, so yan yung ginagawa ng mga kasamahan natin na sumasampa na sa fire truck. Sila yung tagapatay na sunog. At itong to investigate, so ito ngayon yung pinakatrabaho namin sa Bureau of Fire. So kasama ko nga pala si Fire Officer 2 Aaron Cruz, isa rin siyang arson investigator. So sa mga sunog po kasi, so malaki man yan o maliit, obligasyon po ng Bureau of Fire na alamin kung ano ba yung naging sanhi ng sunog na yan. Yan ba sinadya o hindi? Yan ba aksidente o merong kapabayaan? At mapapansin nyo kapag ka may nasusunog na lugar,
nilalagyan ng kulay yellow na cordon. Yung kulay yellow na cordon na yan, pagka meron yan, walang kahit sinong tao ang pwedeng papasok sa loob niya nang walang permiso sa Bureau of Fire. Hindi kayo pwede maglalagay ng kahit anong gamit dyan. Hindi kayo pwede mag-aalis ng kahit na anong gamit dyan. So bakit? Kasi pag ginawa ninyo yun, pwede kayong paginalaan ng mga investigador na tinatamper yung ebidensya at may kaukulang kaso yan na obstruction of justice. So may mga kaso kami na halimbawa pinigilan nyo ang investigador na pumasok dun sa building nyo, inasunod yung building nyo, so nag-o-obstruct kayo ng justice. Tulad ng nangyari dito sa SM Makati. So parang 3 months ago nasunod ang SM Makati. Ang ginawa nung engineer tsaka nung chief security, hindi pinapasok yung mga investigador ng Bureau of Fire. Pagka pinipigilan mo ang gobyerno nasyonal na gawin ang trabaho niya, nag-obstruct ka ng justice. Kaya ang ginawa namin, sinampahan ng kaso yung pumigil sa amin na pumasok. Kaya nangyari, kawawa nga yung babae kasi 23 years old na engineer. So nakasuhan kaagad ng criminal case ng obstruction of justice. Kasi kung hindi naman namin gagawin, halimbawa ayaw nila kami papasukin, tapos pinabayaan namin sila, kami naman ang dadalihin ng BFP na neglect of duty naman kami. Kesa kami yung makasuhan, di siya na lang. Total siya naman yung umayaw na kapag siya naman may kasalanan kung ba't di kami nakapasok. So pagka ganun po, hindi naman po kalaban ng bumbero So ang bumbero, kaibigan nyo po yan. So kasi, halimbawa, magkiklaim ng insurance ang SM, walang ahensya na mag-i-issue ng certification na nasunugan kayo, kundi ang BFP. Kung naimbestigahan ng BFP yan, mag-i-issue kami ng certification at makakaklaim kayo ng insurance. So, yun po yun. Okay, so ano ba yung apoy na pinag-uusapan natin? So, ito pong definition niya, self-sustaining oxidation process accompanied with the evolution of light and heat of varying intensities. Para mas madali natin maintindihan, dapat alam natin ano ba yung mga katangian ng apoy. So, ang sabi po dito, ang apoy daw ay mabilis. So, ang fire will double every 30 seconds under normal condition. So, halimbawa po, nakita natin itong outlet na to, nakita natin, nag-aapoy siya, 2 feet ang taas. After 30 seconds, magiging 4 feet. So, every 30 seconds, times 2 ng times 2 yung magiging laki niya. So, halimbawa po, si ate, ikaw, halimbawa, ate, nakita mo yung outlet natin. Nakita mo, nag-aapoy siya, 2 feet ang taas. Ate, anong gagawin mo? I-re-report kanina ko, ate. Ay, tulad po ba? Ano? I-re-report saan? Sa head. Yung head, ano po yung head na yun? Head security, head ng office. Hindi ba yung head mo? May engineer. Okay. Okay, call tayo. Ikaw, ate. Ate, kunwari na witness mo, nag-aapoy, 2 feet yung taas nung outlet. Ate, anong gagawin mo? Report mo sa kanya para yun ang pagkasahin. So, inaano natin dito, ay dapat na maging reaction natin kapag naka-witness tayo ng sunog. So, ikaw kuya, ano po, baka may idea lang. Pag may radio sir, siyempre itawag mo muna. Tapos subukan mo patayin gamit ang fire extinguisher. Okay. Sige ganito. Kapag naka-witness kayo, nakita natin, pagpasok natin dito, nag-aapoy yung outlet. 2 feet ang taas. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng fire extinguisher. Diba? Pero, habang kumukuha tayo ng fire extinguisher, dapat sumisigaw ka ng sunog. Diba? Sumisigaw ka ng sunog para naa-alerto mo yung mga kasama mo dito. So, pag na-alerto sila, pwedeng tutulungan kanila, pwedeng iiwan kanila. Diba? Kung wala kang magagawa di ba? Umalis ka na lang. Diba? So, pero, mas maganda pa rin, kung halimbawa, kukuha si kuya ng fire extinguisher, kung makakapagdala siya kaagad ng 2, mas maganda.
Kasi may mga instances na yung fire extinguisher na nakukuha natin, pumapalpak. Diba? Ang sabi dito, in as little as 3 minutes, a small fire can erupt into a flashover. So, halimbawa, nakita ni Kuya, nag-aapoy ito, tupit ang taas, tatakbo siya para kumuha ng fire extinguisher, pabalik, so ilang oras ay nagamit, tapos palpak yung fire extinguisher, tatakbo na naman siya para humanap ng panibago, tapos babalik na naman, baka mamaya, makonsume niya yung 3 minutes, so wala na siyang babalikan. Ang ibig sabihin kasi ng flashover na yan, lahat ng mga bagay na combustible dito sa loob ng kwartong ito, kahit ganito pakalaki ito, lahat yan nag-aapoy na. Kung may tao dito, maaring baka patay na siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo gaano ba kabilis kumakalat ang apoy. So, bigyan ko kayo ng halimbawa na kung bakit dapat dalawang fire extinguisher kagad. So, nung nagturo ako ng fire safety seminar sa Manila Pen, doon mismo sa kwarto pinatuturuan ko ng fire safety seminar, nagkaroon ng sunog. So, kasi medyo social lang Manila Pen eh. Doon sa training room nila, yung likod, punong-puno ng mga pagkain yan. May mga pakape, at yung kape, terming nakasalang, na iniinit. So, anong nangyari, yung kulay blue na gel na pang-init ng kape, o esterno yata yung tawag doon, pumatak doon sa mantel. So, napansin ko ngayon, kasi nakaharap ako doon sa likod. Sabi ko, sir, parang may nasusunog doon sa likod kasi gumagapang blue flame. Sabi ko, sir, parang may nasusunog doon sa likod. Pagdingon ng chief security, tama nga, umaapoy yung mesa. So, ang ginawa ng chief security, ito yung mesa, pinagkulong-kulong yung mantel. Yan. So, pagtanggal niya, lalong lumaki yung apoy. So, yung mga empleyado na taranta, ang ginawa, yung mga kape nila, pinagsasaboy dun sa apoy. So, syempre, wala nangyari. Mabuti na lang ako, pagka natuturo ako ng ganito, ugaling-ugali ko na nagtatabi ako ng fire extinguisher na malapit sa akin. Yung ginawa ko, kinuha ko yung fire extinguisher. Tsaka ako binomba yung nag-aapoy na mesa. Ang nangyari, may lumabas na pressure, walang lumabas na chemical. Kuha na naman ng panibago. Bomba na naman, gano'n na naman, depektibo. Mabuti, maraming fire extinguisher doon. Yung pangatlo, yun yung nakapatay. So yun yung sinasabi ko, na kung makakapantala ng dalawang fire extinguisher kagad, mas maganda. Kaya yung dalawang verifier natin, ang ginagawa namin sa drill, di ba, dalawa sila, dalawang fire extinguisher para 4 kagad. So yun yung nare-require namin. So sabi din dito, fire is dark. So bakit dark? Kasi a small fire can produce enough smoke to fill a building in minutes. So, aside sa pagiging mausok, ano bang ginagawa natin sa kuryente kapag may sunog? So, pinapatay, di ba? Madilim talaga, mausok na, wala pang kuryente. So, anong fire safety feature ng building ang gumagana? Emergency light, tama. So, meron naman tayo dito, no? Okay, emergency light. So, pakita ko sa inyo, gaano kabilis kumakalat ang apoy. Typical setting ng mga bahay. Pansin niyo, may oras naman po. 5 seconds, yung laki. Okay, nakita nyo? Diba? Ilang minuto? Walang isang minuto. Wala pang
7 seconds lang. Okay, sa mga ganyang klase po ng sunog, ang pinaka-iniiwasan ng mga bumbero dyan, yung usok na nanggagaling sa nasusunog na carpet at yung usok na nanggagaling sa nasusunog na sopa. Kasi yung usok na nanggagaling dyan, isang beses yun ang pwedeng malanghap yan. Kasi pag nalanghap mo ng isa, pwede ka nang mamatay. Kasi meron siyang content na cyanide. Kaya pagka nagkasunog dito, ito, carpet ito. Ewan ko lang kung parang tawag dito. So, mabilis siya makapag-accelerate ng apoy. Okay, alam naman natin lahat na ang apoy ay mainit. Pero ang tanong, gaano kainit? Sa isang nasusunog na bahay, umaabot yan ng 300 degree hanggang 716 degree Celsius. So, ang 300 degree Celsius, kung sukatan natin, yung kumukulong tubig, di ba, 100 degree Celsius yan? So, 3 beses na ganun kainit. At ang 300 degree Celsius, kahit na hindi kayo direktang nadadarang doon sa apoy, so sapat na yan para tunawin yung tabit nyo, sapat na yan para tunawin ang balat ninyo. Kaya kahit na gawin nyo pa yung ginawa ng anak ni Speaker de Venecia, na tumakbo sa CR, nagdudog sa bathtub, pinuno ng tubig yung bathtub, kung iinit ng 300 degrees Celsius, maluluto kayo ng buhay. Kaya pakituruan na yung mga kaanak nyo, lalo na yung mga anak nyo, yung mga bata, na kapag may sunog, walang tatakbo sa CR. Kasi pagka tumakbo ka sa CR, siguradong trap ka na. Kasi di ba yung mga CR natin, di naman nakadesign na may pan exit yan, di ba? So, pagka dyan ka sa CR tumakbo, usok pa lang, patay ka na. Kung makaligtas ka man sa usok, sa init, hindi ka makakaligtas. So 80% po ng mga nare-recover namin ng mga bangkay sa sunog, dyan namin nakukuha sa CR. Okay, so fire is deadly. So, sabi ko nga, sa sunog, so unang nakakamatay usok, pangalawa, init, kung matibay ka sa init, apoy. So yun yung nakakamatay sa sunog. Okay, ang apoy. Kakampi ba o kaaway, sir? Ang apoy. Parehas. Tama si sir. So, pwedeng kaaway pag hindi kontrolado, pero pagka kontrolado, kaibigan, di ba? So ito po yung natawag natin na triangle of fire. Yan yung nagsisimbolize dun sa 3 elemento ng fire. So merong oxygen, heat, at fuel. So oxygen, yung hangin na hinihinga natin ngayon. Ang heat, ano bang sources niyan? Init ng araw, electrical appliances, katawan ng tao, sources ng heat yan. Fuel, so lahat ng bagay sa paligid natin is fuel. So madaling sabi, walang bagay sa mundo na hindi kayang sunugin ng apoy. Pero di ba, hindi nyo ba napapansin yung 3 elemento? Nandito naman sa atin lahat ngayon, pero bakit hindi tayo nag-aapoy? Ngayon, dating 3 elemento, dinagdagan ng isa pa, so yun po yung natawag na chemical reaction. So siya po yung nagbabind sa 3 elemento para mag-create ng apoy. Ngayon, dating triangle of fire, ginawa ng fire tetrahedron. So, aalisin lang po ang isang elemento dyan, mawawala na po yung apoy. So, paano ba natin tatanggalin ng bawat isa dyan? So, para mabilis yung matandaan, dapat alam nyo na muna, ano ba ang iba't ibang klase ng apoy? So, ang unang klase ng apoy ay yung class A fire o yung ordinary fire. So, kung nasusunog lang ng apoy, papel, kahoy, plastic, kahit tao, ordinary fire po yan, o class A fire. So, pagka nasusunog ba ang kahoy, anong ginagamit natin ng extinguishing agent? Kahoy, tubig. Anong elemento po ang tinatanggal ng tubig? Anong elemento? Hangin. Sir? Hindi Fuel. oxygen. Fuel. Fuel, hindi rin. Isang elemento na lang. Yun, heat, di ba? Pagka mainit, ginagamitan ng tubig para lumamig, di ba? So, ang natanggal po ng tubig ay yung heat. So, madali lang po yan. Class A fire, tubig lang po. So, punta tayo sa Class B. Class B is flammable liquid. So, kung nasusunog, gasolina, thinner, o kerosene, so Class B fire po yan. So, halimbawa, sa kusina ninyo, may natapon gasolina, nag-apoy. Ano pong gagawin natin para magpatay yung nag-aapoy na gasolina sa kusina? Pwede bang buhusan ng tubig? Hindi. So, hindi. Kakalat, di ba? Dahil hindi pwede ang tubig, anong gagawin natin?
Basang tela sir na itataklob sa kanya. Basang tela, pinigaan o hindi sir? Hindi. Hindi pinigaan. Okay. So basta i-cover lang po yung buong area kasi deprivation of oxygen. Aside sa basang tela, ano po pwede natin gawin? Buhangin. Buhangin, lupa sa pasok. Okay po yun. Eh doon sa kusina natin, anong pwede natin gamitin? Asin, pwede ba natin gamitin? Asin, pwede bang gamitin? Sa nag-aapoy na gasolina? Pwede. Tama si sir, pwede. Kasi may content na tubig ang asin. Ang problema lang sa asin, pag gagamit ka, dapat marami. Kasi dapat makover yung buong nasusunog na area. Kasi kung inalatan nyo lang, walang kwenta, di ba? So, dahil pwede ang asin, ang asukal pwede? Asukal, pwede? Hindi na mapag-decision. Okay. Hindi nyo alam, okay. Sige, pag asukal po, hindi pwede ang asukal. Kasi Natutunaw. nasusunog ang asukal, Natutunaw. nag-aamiban, di ba? Nagka-caramelize. So, sa madaling sabi, ano bang pwede? Harina, pwede? Hindi. Harina? Hindi, sir. Hindi, hindi compatible ang harina. So, pagka sa kusina po, dalawa lang ang pwede natin gamitin. Asin, tsaka yung baking soda. Baking soda is sodium bicarbonate. So, baka magkamali kayo, baka gumamit kayo ng baking powder. So, hindi pwede. Magiging sinapa yung baking powder pag nandalin dito sa apoy. Okay. So, class C fire. Class C fire is electrical fire. So, yan po ang number 1 na nagpo-cause na sunog sa ating dito sa Metro Manila. So, ano ba yung nagpo-cause ng electrical fire? Short circuit sir. So, circuit, diba? Overloading. Eh, sa appliances, ano yung particular na appliances na nagpo-cause na sunog? Okay, actually tama naman na po yung electrical. Yan yung number 1 na appliances na nagpo-cause ng sunog. So dito po sa atin sa Makati, araw-araw po nakaresponde kami ng 3 to 4 na sunog araw-araw. Kaya sa buong NCR, maaaring mga 30 sunog yung nagaganap araw-araw dito sa atin sa NCR. So, sabi nga, yung number 1 na nagpo-cause na appliances ng sunog ay yung electric fan. So, ano pa kasi nangyayari dyan sa electric fan na yan? So, yung electric fan, di ba, ginagamit nyo magdamag. Pagka umaga, ginagamit nyo pa rin, lalo na yung sa mga bahay na may bata. So, ang nangyayari, kapag yan, hindi na-maintain na naayos, so, nagkakaroon na accumulation ng gabok, nagkakaroon na accumulation ng buhok, nahihirapan yung umikot yung motor. Kapag nahirapan umikot yung motor, doon siya nag-overheat. So, kung hindi, nag-overheat siya. So, may mga instances din na halimbawa, kaya pag bibili kayo ng electric fan, i-check nyo rin yung pinaka-base niya. Kasi may isang kaso kami na electric fan tumumba. So, nung tumumba siya, syempre, may naibig yung hélice, hindi nakaikot. So, uminit na nasunog siya. So, yung mga nakakaraan na sunog natin, puro electric fan yan. Meron nga kaming video, kaya lang dito pa nasama dito sa lecture ko. Maganda sana para makita nyo ano ba nangyayari sa isang electric fan. So, usually, mga pushing kapag maluwag na, kaya electric fan, good for 3 years. Pagka medyo hihinto-hinto na yung electric fan mo, tinutulungan mo na umikot para mag-start. Huwag nyo nang pagtsagaan, palitan nyo na. Kasi baka mamaya, makatulog kayo, huminto yun, naandar ulit, hinto ulit. Ako, yun na yung pinagsisimula ng sunog. So, halimbawa, ganito. Kunwari, nangyari sa inyo. Nag-apoy yung electric fan doon sa bahay ninyo. Anong gagawin natin para mapatayan nag-apoy ng electric fan? Galing sa saksakan. Tanggalin sa saksakan. So, pwede ba natin siyang buhusan ng tubig habang nakasaksak? So, hindi, kasi may kuryente, di ba? So, tanggalin sa saksakan bago buhusan ng tubig. Eh, paano kung yung apoy umaabot na doon sa saksakan? Breaker sir. Patayin doon sa breaker. Eh, kung nag-aapoy na rin yung breaker, ang gagawin natin?
Nag-aapoy po yung breaker. Anong gagawin natin? May breaker na nga eh. Okay, ganito. Pagka nag-aapoy na yung breaker, sir, tumakas ka na. Kasi hindi mo na kaya yun. So, hayaan nyo na yung Meralco ang magpatay doon sa poste, sa main. Okay, so sa electrical fan, hindi natin pasabihin yung buhos ng tubig. So, tatanggalin muna natin electrical charge bago natin siya bubuhusan ng tubig. Okay, punta tayo dito sa Class D fire. Class D fire is combustible metal. So, ito usually nangyayari ito sa mga industrial na lugar. Pero ang pinakasimpleng halimbawa niyan ay yung nag-aapoy na kawali o kaldero. Di ba bakal po yan? So pag nag-apoy ang kaldero, kawali doon sa bahay ninyo, ano pong gagawin natin? Tatakpan, sir. Tatakpan. Okay, tama po yun. Deprivation of oxygen. Pag tinakpan, kailan pwedeng buksan? Pag wala nang apoy, sir. Pag wala ng apoy, okay, patay. So, mali yun. Ganito. Ano bang mangyayari kapag binuksan natin kaagad? Pag binuksan po natin kaagad, magkakaroon ng backdraft. Magkakaroon ng explosion. Di ba may pelikula na gano'n na backdraft? Kasi, bakit? Kasi di ba yung element ng pan natin, meron kang heat, meron kang fuel, kulang ka lang ng oxygen. Pag nag-introduce kayo ng oxygen, biglang maglalagablab yun. Magkakaroon ng backdraft. Kaya ang gagawin po natin, nagkapo yung kawali, kung may pantakip kayo, edi takpan natin, patayin nyo yung kalan. So kailan natin pwedeng buksan? Antayin nyo na lang kung lumamig. So huwag na kayo masyado excited dun sa nilulunan mo. Ito, sunog na rin naman eh, di ba? Kung kumustahin mo pa ba, di ba? Kaya, patay. Okay, so paano kung walang pantakip? Ano yung pwede natin gawin na alternative? Walang pantakip. Anong gagawin natin? Basang-basahan. Sir, pinigaan po o hindi? Basang-basahan? Hindi. Okay, patay na naman. Ganito. Bawal na bawal po na mapapatakan ng tubig yung nag-aapoy na bakal. Kasi yan, pag napatakan niya ng tubig, magkakaroon niya ng fireball. Kung nasa open space tayo, abot yan hanggang 30 feet. Sigurado ako hindi 30 feet ang isamin ng bahay nyo, kaya sigurado masusunod. Sunog. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ano ba mangyayari kapag ka nalagyan ng tubig yung nag-aapoy na awali. Yan po yung pangatlong cause na sunog sa atin dito sa Metro Manila. So, una po dyan is electrical, pangalawa is sigarilyo, pangatlo yung mag-aapoy na Napabayaan. inuusan ng tubig, pang-apat yung kandila. So yung sa sigarilyo, lalo na dito sa Makati, ang nangyayari, di ba po maraming under construction dito sa Makati. So may yung mga karpentero na matitigas sa ulo, ginagawa, natatapunan ng sigarilyo yung mga pinaglagarian, dyan na ang bilis na kaapoy. So kaya kawawa yung building kasi ginagawa pa lang, susunog na. So kahit yung basura, magtapon pa ng sigarilyo, nasusunog yung basura. Yun yung pangalawa. So yung pangatlo, yun na po, yung kaldero, pinag-uusapan natin. At yung pang-apat ay yung kandila. So yung sa kandila, ang napapansin namin dyan, kasi tayo mga Pilipino, masyado tayong religyoso. So kung di ba yung sa mga bahay natin, kung pagka nakita na may kanto, yung bahay, nilalagyan ng patriangle na plywood, tapos ginagawang altar, nilalagyan, tinitirikan ng kandila. So kapag ka nakakalimutan yung kandila, yun, nag-focus ng sunog. So may na-encounter pa kami, yung babae, nagre-ritual yata yun, yung center table, nilalagyan ng kandila na iba't ibang kulay. Ewan ko, siguro pula para tumagal yung relationship, pwede gano'n eh. Pink para makahanap ng bago, baka gano'n siguro. Kaya, ginawa, yung center table, isinandal doon sa may bandang bintana. May Cortina. So, nahagip ng kandila yung cortina, nag-apoy, kaya takbo ng apoy. Atas. Ang
sesame kagad. Tsaka isa pa sa napapansin namin, yung kandila, yung paborito natin, yung mga orokan, na pinagtitirikan yung kantong-kanto. Yung ganito, tuturok na yung orokan, di ba plastic yun? Mm. Doon, tinuturok. Ay, napakalambot ng orokan. Alam niyo, meron din ang orokan sa bahay. Ginawa ko rin yun eh. Yung ganon. Tinete ko sa ito nagkukos na sunog. Ang drama. Ginawa ko rin. Alam mo, parang laan talaga yung pabila eh. Ang ganda nga naman, pagka nilagay mo siya doon, pag lumiliwanag talaga yung bahay. Pero syempre, pagka nakalimutan mo, naku, napakabilis masunog yung orokan kasi nga, plastic siya. So, balik tayo sa Class D. So, Class D, ang una pong gagawin natin dyan, pag nag-apo, kawali ninyo, patayin yung kalan, kung gagamit po ng pantakip po dun sa kaldero, antayin lumamig bago buksan, kung gagamit po ng basang towel o basang basahan, pigaan, tsaka po itapan. So, mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung ano mangyari pag nalagyan ng tubig. So, punta muna tayo din sa Class K fire. So, Class K fire, kung ang involved po ay cooking fluid tulad ng vegetable oil tsaka animal fats. So, kung mapapansin nyo, bakit iba pa siya dun sa combustible liquid na Class B fire? Eh ano rin naman siya, liquid din naman siya. Dito po kasi sa Class K fire, Class K is stands for kitchen fire. So pagka sa kitchen, di ba, tulad sa mga Jollibee, sa mga McDo, yung involved po na oil dyan, yung mga balde-balde, bawa yung fryer ng McDo o Jollibee, 3 timbayan na mantika. So pagka yun po ang nag-apoy, hindi siya kayang patayin ng karaniwang pot extinguisher. So ang pampatay dyan, kung mapapansin nyo, yung mga lutuan ng French fries at chicken, may mga tubo na naka-spot dyan. Ang tawag po doon is kitchen hood suppression. So ang laman po nun ay CO2. So ano bang usually pinagmumula ng Class K fire? Okay. So sa isang kaso po namin, so dun sa isang fast food o restaurant na malapit sa Glorieta, so anong nangyari? Pagka pala yung mga fryer na yan, kapag walang mga nakasalang dyan, so perming pinapainit yung mantika. So dahil wala pang nakasalang, para ma-preserve yung init, tinatakpan nila. Ngayon, nung time na mag-drop na sila ngayon ng French fries, binuksan ng crew yung fryer. Eh di ba, sabi natin, Pag meron napatakan. siyang heat, meron siyang fuel, kulang lang siya ng Oxygen. Nagkaroon niya ng backdraft. Pag open niya nung fryer, biglang nag-apoy yung buong kusina. So, nataranta yung crew. Instead na patayin niya yung kalan, nagtatakbo siya palabas ng restaurant. Pero ang goal niya, patayin yung main ng LPG dun sa labas. So, napansin ng mga security ng kabilang building na may problema dun sa restaurant. So, nagresponde yung security. So, although marunong siya mag-operate ng fire extinguisher, ang problema, hindi nag-observe ng tamang distance yung security. Ang ginawa niya, yung uso ng fire extinguisher, itinukdok doon sa kumukulong mantika. Tsaka siya nag-release ng pressure. E 200 PSI po ang pressure ng fire extinguisher. So, anong nangyari? Bumulwak yung mantika, nasunog Kumalat. yung 2 kamay, nasunog yung 2 paa. Kaya pagpunta namin para mag-imbestiga, may napansin kami tao na talon ng talon doon sa labas. Hanggang sa natapos yung investigasyon, paglabas ko, tumatalon pa rin yung tao. Kaya tinanong ko na, sabi ko, boss, bakit talon ng talon to? Ano nangyari? Ay, sir, siya po yung tumulong sa amin. Kasi, kaya lang, nasunog yung 2 kamay at paa. Sabi ko, ba't hindi nyo pa dinadala sa ospital? Eh, kasi wala pa pong go signal na may-ari. So yun naman pala, hindi nila sinasabi doon sa may-ari. So ako pa yung tumawag doon sa may-ari bago siya nadala ng ospital. Kaya kung may mangyari man sa inyo dito, di ba, gano'n na yung nangyari, bakit pakisuyo naman? Dahil na sa ospital kasi kawawa naman. Pero may tumalon, mahirap na eh. Yung pa kaya sunog yung 2 kamay at paa mo. Di ba? So yun yun. Okay. May tanong pa po ba kayo sa mga classes ng fire?
Baka may alam pa kayong apoy na hindi ko alam, i-share nyo na. So, kung wala na po, ipapakita ko na po sa inyo. Sir, may alam ka. Para ikaw silang nito, ganun pa. Ibang apoy yan, iba. Ibang apoy dyan. So, sabi nga, papakita ko sa inyo, ano ba mangyayari doon sa kaldero pagka nalagyan ng tubig. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the Napatay nyo heat. palan. 2. Run a cloth Tigaan under a po. tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait Kasi until pag it's hindi cooled pinigaan, right tingnan down. nyo po Don't mangyayari. try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Nakita po? Pagka nag-apoy yung kaldero, ano pong gagawin? Patayin yung kalan. Diba? Pagka tinakpan, kailan tatanggalin? Pag malamig na. Pag gumamit ng tela, tiga. Hindi kayo masali doon sa tila. Okay, punta tayo sa method of heat transfer. Ito po yung paraan ng pagkalat ng apoy. So, apat na paraan po yan: direct contact, conduction, convection, tsaka radiation. So, ang direct contact, ito po yung apoy. Lagay nyo kamay nyo doon sa apoy, masusunog yung kamay nyo, direct contact. Okay, heat transfer by conduction. So, kung mapapansin po ninyo, diba nasusunog yung Building. ground floor. Pero sumunod niya sinunog ay yung third floor. So, nag-skip siya ng isang floor. So, nangyari kasi dyan, di ba? Nasusunog yung ground floor, tapos yung mga pundasyon ng building ay bakal. At ang bakal ay conductor ng heat. So, pinainit niya yung bakal, maaring may mga light material doon sa third floor, kaya nauna pa siya nag-apoy kesa dito sa second floor. So, isang actual na kaso dito sa Makati, tinawagan kami, nasusunog daw yung 6th floor. So, pumunta kami, mabilis namin napatay yung apoy sa 6th floor. Ang hindi namin alam, ang totoong nasusunog pala ay yung basement. So, dahil hindi namin kaagad na-detect na yung basement pala yung nasusunog, tumagal ng 3 araw yung apoy bago napatay. So, dahil tumagal ng 3 araw yung apoy, yung katabing building, nareklamo yung building na nasunog. Kasi yung nasunog na building, isa siya sa pinakamataas na building dito sa Makati. So, kung yung pundasyon mo ay nababad ng 3 araw sa apoy, may tendency na anytime guguho yung building mo. So, hindi ko na lang po alam kung ano na nangyari doon sa kaso, pero isa siyang halimbawa ng conduction. So, nakita nyo kung ilang floor yung iniskipan, ground hanggang 5th, sa 6th floor siya nag-manifest. So, pwede po mangyari yon by conduction. Okay, heat transfer by convection. So, heat transfer by convection, kung halimbawa po, ito yung apoy, lagay mo yung kamay mo sa ibabaw, di ba masusunog pa rin yung kamay mo kahit hindi tumatama sa apoy. So, yun po ang by convection. Kaya kung halimbawa po, ilang bang floor ang 67, 80? Ilang floor? 15. 14 floor. Tapos may roof deck. 15 kasama roof deck. 15 kasama. 14 with roof deck. Hmm. So halimbawa, ganito na lang. Kunwari nasusunog yung 8th floor. Kunwari lang naman. Saan ka mas ligtas? Yung nasa 9th floor ka o yung nasa 7th floor ka? 7. Yung nasa 7th floor. So wala kang problema eh, diba? Kasi pag nasusunog ang 8th floor, ano yung susunod yan susunugin? Yung 9th floor. Okay. So halimbawa, kunwari, minalas ka. Nasusunog yung 8th floor, inahandong ka sa 9th floor. Anong gagawin mo? Handong ka sa 9th floor, susunog yung 8th floor, anong gagawin mo? Takbo sa para-exit. So, tama yun. Takbo sa para-exit. So, mapapansin nyo po ang mga para-exit ng building, laging opposite side siya. Diba? Para pag may problema sa isa, takbo sa kabila.
At kung mapapansin nyo rin yung mga, may mga fire exit kasi dito sa Makati na sensor. So, although dalawa yung exit niya, kaya lang nagtatagpo. Yung natawag na sensor. Pagka ganun po ang exit ng isang building, kino-consider lang namin na as one exit yun. So, hindi siya two exit, isang exit lang siya. Pinagpo-provide pa namin siya ng isang pang secondary exit. So, dito sa building nyo, maaaring siguro luma ito. Kaya napansin ko yung exit nyo nakalabas, di ba? Open air. So, maaaring idinagdag siya. Okay. So, takbo sa fire exit, tama yun. Eh, paano kung ganito? Halimbawa lang naman, pagpunta nyo po sa exit, napansin nyo, mausok na yung exit. Paano tayo makakadaan sa isang mausok na fire exit? Ang gagawin natin? Dadapa, sir. Dadapa. Okay. Ay, galing mo sa baba, yung usok ha. Gagapang, parang sinalubong niya lang ho yun. Dadapa ka, Ano sir. gagawin natin? Yuyuko kasi nasa taas yung Tama din usok naman, eh. Kasi Yung usok nasa taas diba? eh. Okay, ganito. Kung usok pa lang naman po yan, magbasa lang po ng towel o panyo, itakip po sa ilong kasi usok pa lang naman po yun. Eh paano kung halimbawa, aside sa pagiging mausok, mainit pa doon sa exit, paano tayo makakadaan? Mausok at mainit yung exit, anong gagawin natin? Basahin na kami, sir. Basahin ng damit, basahin ng katawan, o magbasa ng kumot, italukbong sa sarili para makadaan sa mainit at mausok na exit. Eh paano kung halimbawa, pagbukas mo ng exit, nag-aapoy na yung exit, anong gagawin mo? May apoy na doon sa exit, anong gagawin natin? Ha? Balik? Pagbalik mo, anong gagawin mo ngayon? Umiyak na. Okay. Ganito. Pagka, halimbawa, sa madaling sabi, natarap na kayo, di ba, doon sa 9th floor. Ang gawin nyo, kung makakaakyat pa kayo doon sa highest floor, gawin nyo. So, kung ba, nasusunog yung floor, takbo ka hanggang doon sa bukde. So, para meron ka pang, ilang floor na lang ba yan? 6. So, may kulang-kulang 2 oras bago ka maabot ng apoy doon sa bukde. So, takbo po kayo sa highest floor para yung mga responders, meron pa silang time na makagawa ng paraan na mailigtas kayo o maapula yung apoy. Siguro naman sa loob ng 2 oras, medyo nandyan na lahat ng mga unit na Bureau Fire. So, pero kung hindi, at least may 2 oras pa kayo para magdasal, di ba? Okay. So, pagka makakit ka sa higher floor, eh paano kung halimbawa nakulong ka sa isang kwarto doon sa 9th floor, hindi ka na makaakyat pa, ano pong gagawin ninyo? Nakulong ka sa 9th floor, sa isang kwarto, ano gagawin nyo? Dasal din. Hindi, bukod sa pagdadasal, nakulong ka sa isang kwarto sa 9th floor, ano gagawin nyo para makaligtas kayo? Talong ka na, talong. Okay, tama si sir. Punta kayo sa bintana, kung hindi nabubuksan yan, pasagin nyo na at siguraduhin ipaalam sa mga tao na nasa baba na natrap kayo dun sa taas. Kasi kung hindi alam ng mga rescuer na nandun kayo sa taas, hindi kami magpe-perform ng rescue. Pero kapag nakita namin kayo, may natrap pala na tao dun sa taas, kayo ang priority. So kung halimbawa, ako yung first responder, ang gagawin ko, natrap si ate doon sa taas, okay, wala talagang chance para maka-access kayo, gagawin namin, bobombahin namin ng tubig yung kinalalagyan ninyo, palalamigin namin yan. Pero syempre, habang binobomba ng tubig, huwag na silip na silip, kasi patumama, diba? So, palalamigin namin, basta nakita ka na, alam namin natin. Diba? Pero alam nyo, dito sa Makati, maswerte tayo kasi narito sa atin ang pinakamataas na aerial ladder sa buong Pilipinas. So yung aerial ladder na yan, kung nagagawin kayo banda doon sa may central, nakalye nyo lang eh, diba? May 2 ladder na aerial ladder. Yung ladder na yan, pag yan itinayo, maabot yan ng hanggang 24 floor. Pag
diretso yung dinero diretso. Pero pagka naka-incline na siya, yung para ididikit siya sa building, kaya niya na hanggang 18th floor. Kaya kung halimbawa, matatrap kayo sa building, siguraduhin yun na nasa 18th floor kayo pababa. Para kayang-kaya kayo no ladder natin. Pero dito walang problema kasi hanggang 15th floor lang kayo. Diba? So kayang-kaya ng ladder natin. Ito. Okay. So, ganito. So, usapang survival. So, kunwari, natrap kayo sa ikalawang palapag ng susunod na bahay. Pagka tumalong ka mula second floor hanggang baba, ano mangyayari sa'yo? Pilayan. Ruptured. Patay. Ito yan, Diameter good. lang yan. Pilay. Hindi ka mamamatay dyan, maliban lang kung tumalong ka una-ulo. Diba? 3 meter lang yan. So, pag tumalong ka dyan, maaaring buhay ka, walang mangyayari sa'yo. Lalo na sa mga bata-bata, makaya pa na yan, flexible yung buto eh. Pero pagka may edad na, pag tumalong ka, yun yung mapipilay ka ng konti. 3 meter lang naman yan eh. Second floor. E paano kung sa third floor ka na trap? Diba? Pag mula third floor, tumalong ka hanggang baba, ano mangyayari sa'yo? Balik ang buto. Bali-bali yun. No, sobra. Ganito. Pag tumalong ka, buhay ka, pero pilay ka. Diba? Pero alam nyo, may paraan para malesin yung impact. Ang gawin ninyo, bago ka tumalon, maglambitin ka muna sa edges ng bahay. Kasi kung third floor yan, so 6 meter. So, lambitin ka muna para kung 6 meter yan, i-minus mo yung height mo, plus yung haba ng kamay mo, bago ka bumitaw. So, kaya dapat mababait din sa mga kapitbahay nyo. Para at least kahit papano, di ba, pag bitaw mo, may sasalo sa'yo sa baba. Ang problema, pag mataba ka, kung mabigat ka, kung baka bitaw mo, maaaring bumapilay siya. Diba? Sa third floor. Kailangan matibay yung hawakan, ha? Matibay yung hawakan din. Tatargetin na lang ang tao doon. Okay, sa third floor yan. Okay, paano kung halimbawa na ito ka sa fourth floor na trap? Pag mula fourth floor, tumalong kayo, ano pa ba? Ano mangyayari? Fourth floor, tumalong ka, ano mangyayari sa'yo? Ano na? Patay, di ba? Fourth floor eh. 9 meter. Pag mula fourth floor, tumalong ka, ano ba? Patay ka. Pero alam nyo, may paraan pa rin para makaligtas. Ang gawin nyo, iba yung mga, ano bang ginagawa ng mga nagtatanong sa lumang pelikula? Magtayo, nagbabaging ng kumot na gawa mo na ba, sir, yun? Nasa napanood lang, kala ko na na-experience si sir. Okay, so kumot, di ba? Gawin yung baging, yung kumot, tsaka ka padulas pababa. So applicable po yan sa higher floor. So, 5th floor, 6th floor, sikapin nyo na makarating dun sa lower floor. Pero syempre, sa mga dalaga rito, ate, dalaga ka ba? Okay, sa emergency lang natin gagawin ha. Yung magbabaging sa kumot. Pag magtatanong ka ate, tumama ka na lang basta. Okay? Huwag ka na magbaging. Mamadisgrasya pa, di ba? Eh pagdating mo rin sa bahay ng boyfriend, madidisgrasya ka pa rin. Di ba? Okay, sa fourth floor. Okay, huli na lang. Tanong na lang. Pagka halimbawa po may kasama kayong bata, di ba? Sinong unang tatalon? Yung bata o kayo? Ha? Bata. Ganito. Iba ng sagot eh. Sabay na lang. Ganito. Sino dito yung siya yung unang tatalon? Nasa kamay. Sino dito unahin yung bata? Patay yung bata. Nasaloy mo muna. Unahin yung bata. Babato. Okay, ganito pa ang ruling natin yan ha. Pagka po ganyan, Una matanda. nakalunan na, inuuna po natin yung bata. Kasi kapag ka kayo na una, baka mag-alangan yung bata. Pag hindi tumalon yung bata, wala ka na magagawa para balikan siya. Diba? Ngayon, kung sa tingin mo, makakasurvive yung bata, pag iniuna mo siya ilaglag, unahin mo siya. Sa'yo po yun. Hindi kaya, kasi iba, iniisip, sabay mauuna, tapos sasaluhin ko siya. Eh, naku, baka
So, punta naman tayo sa i-transfer by radiation. Ito, gusto namin pinaliliwanag sa mga tao kasi dahil sa radiation na to, marami mga bombero yung sasaksak, nabubulping bombero, dahil yan dyan. So, ano ba kasi yung radiation na yan? Kasi ang radiation, halimbawa, ito po yung apoy, lagay mo yung kamay mo sa gilid, di ba mainit pa rin? So, yun po yung radiation. Sa actual na sunog po kasi ganito ang ginagawa. So, bawa po, nasusunog itong bahay na to, ano? Yung first responder, pagka yan nag-responde, ang gagawin niya, lalampasan niya to nag-aapoy na bahay na yan. Lalampasan, hindi niya kasi pwedeng tapanan dahil masusunog yung fire truck niya. Di ba? So, ang gagawin niya, ilalampas niya, dito yung pepwesto. At pag yan bumomba, hindi niya bobombahin yung nag-aapoy na bahay. Kasi given na yan, sira na yun eh, di ba? Wala tayong isa-save doon. Ang isa-save niya yung hitipan na susunog. Kaya pag ito bumomba, ang bobombahin niya yung katabi bahay. So okay lang yun, naiintindihan ng mga tao yun. So ang di mag-gets ng mga tao, halimbawa, may isa pang bombero na dumating o bobomba. Ang gagawin ng bombero na yun, yung pangalawang bobomba, hindi niya pa rin bobombahin yung nag-aapoy na bahay na yan. So ang gagawin niya, bobombahin niya itong katapat na bahay. So, bakit? So kung mapapansin nyo, meron na siyang distansya, di ba? Hindi na siya direktang nadadarang sa apoy. Pero bakit siya pa rin yung uunahin? So dahil na po yan doon sa radiation. Lahat kasi tayo, may tinatawag tayo na ignition point. Na kahit na hindi ka nadadarang doon sa apoy, basta ma-reach mo yung temperature na yun, kusa kang mag-aapoy. So ang tawag po namin doon ay overexposure. So lahat po ng mga surface na exposed doon sa nasusunog na bahay, binobomba po namin ng tubig. So kinukuling namin para hindi siya kapitan ng apoy. So ito, pinaliliwanag ko na sa inyo para kung bawa magkaroon ng sunog malapit sa inyo, at least kayo na yung bahala magpaliwanag ko sa mga kapitbahay ninyo. Kasi ang mga tao kasi, ang gusto nila, kung ano yung nag-aapoy, yun na bobombahin mo. Pero tingnan nyo, pagka sinunod natin yung mga tao, ano ba, ako yung first responder, diba? Binomba ko to nag-aapoy na bahay na to. Ang mangyayari sa apoy nito, ito maglalagablab ito. Pero maglalagablab ito papunta to rito. Kasi itutulak siya ng pressure ng fire hose. Mas mabilis niya ngayon susunugin yung pangalawang bahay. So, syempre, ikaw naman na bumero, hahabol ka na naman to sa pangalawang bahay. Baka mamaya, kakahabol mo, nasunog na yung buong bloke, hindi mo pa napapatay yung apoy. So, kaya pakisabihan yung mga kapitbahay nyo pagka masyadong nagiging emosyonal. Kasi pagka, halimbawa, kung kami pa yung magpapaliwanag, wala na kami time. Diba? Alam nga naman, nagbobomba na kami nun. Sir, ba't yan yung binobomba nyo? Anong papala? Ma'am, kasi dahil ko sa radiation. Hindi namin kaya. Diba? Okay. So, bago tayo pumunta sa fire extinguisher, singit ko lang po yung LPG. Diba, halos lahat tayo gumagamit ng LPG sa bahay natin. Okay, nung mga nakakaraan kasi may mga kaso tayo ng LPG explosion. So kung natatandaan nyo, yung nangyari doon sa Friends and Neighbor, napalitaan nyo ba? Sa may Makati Ave? So LPG explosion po yun. Okay, ano ba kasi mangyayari sa LPG tank? Kunwari, tank ito ng LPG. Ano ba kasi mangyayari sa tanke ng LPG? Halimbawa, tinanggalan ko siya ng regulator. Tapos binuksan ko yung valve at sinindyan ko. Ano mangyayari doon sa tanke? Sasama. Okay. So, yung mga pangkaraniwan na mga tao, iniisip ko talaga natin sasabog. Actually, ako, hindi pa ako naging bumbero, hindi ko alam na hindi pala siya sasabog. So, yung kasi yung natanim sa utak natin, di ba? Yung mga kakapanood natin ng mga pelikula, di ba? Si James Bond, binato yung tangke no sa Eric, binaril, sabog yung kalaban. Di ba? Tapos yung kay, yung sa pelikula, yung pagka yung sasakyan umaandar, tapos binaril yung
tangke ng sasakyan sumasabog. So hindi po totoo yun. Kaya pagka nakita kayo nag-aapoy na sasakyan dyan sa Ayala Avenue, huwag kayong matakot na lapitan, lalo na kung may natrap sa loob, dahil hindi po sasabog yun. So, at lalong hindi totoo yung halimbawa, yung pinaril ng bida, yung tangke, nung sasakyan, temper, tumapon yung gasolina. Tapos maninigarilyo si Robin Padilla, tatapon gano'n. Habulin yung sasakyan sa boom. So, hindi po totoo yun. So, hindi po siya sasabog. So, ang mangyayari lang po dito, mag-aapoy lang siya ng mag-aapoy hanggang maubos yung laman. Pero ang tanong, bakit nakakadinig pa rin tayo sa balita ng mga sumasabog na LPG? So, kailan masasabog ang isang LPG tank? May idea ba kayo? Overpressure, sir. Kailan ba siya sasabog? Yung tangke niya, sir, ano na, sira na. Sira na. Okay, pwede din naman po, sira na. Okay, para sumabog ang isang LPG tank, kinakailangan nakasarado siya. So, at yung apoy ay nanggagaling dun sa labas. So, syempre, liquid yung loob niya. Pag uminit itong LPG, yung liquid dun sa loob, kukulo yun. Mag-expand. Pag nag-expand, dun siya maglalabas ng pressure, dun siya sasabog. Pero pagka sumabog po ang isang LPG tank, hindi po siya katulad ng isang granada na nagsasarap din. So, hindi po yan nagpipira-piraso. Ang LPG tank na sumasabog, kung mapapansin nyo, buo pa rin yung tank niya. Nagkakaroon lang ng konting dent. Pero, may mga instances na talagang pag sumabog yung LPG, kala mo wala nangyari doon sa LPG. Kasi pati pintura niya, kung green to, halimbawa, green pa rin yan, may konting mga silver lang. Ganun lang yung may mga sumasabog na LPG. Kasi yung sumasabog sa kanya o yung nawawala sa kanya, yung kapitan ng valve kasi tansubo yun. So yun po yung nauunang natutunaw. So doon po lumalabas yung pressure niya. So halimbawa po, hindi nyo napansin na nangat-ngat pala ng daga yung hose ng LPG. Pag bukas mo ngayon ng kalan, nag-apoy yung hose. Ano pong gagawin natin? Para mapatay yung nag-apoy na hose ng LPG. I-close. Takpan mo lang yung kung saan dumadaan yung singaw ng LPG. Anong gamit siya? Dapat takip na. either yung kamay mo o either tila lang naman sa akin. Okay, so tama si Sir. Okay, so kung may pagkakataon ko na mapatay doon sa valve, okay lang po, patay nyo sa valve. Pero kung mabilisan na, kung halimbawa, kasi sa mga fast food, minsan yung valve nasa labas yung safety valve niya nasa labas. So yung hose lang yung available. So kung halimbawa, wala kayong access sa valve, yung hose lang ang may access kayo, kahit daliri lang po, kaya patay niya. Lawayan lang po yung daliri at i-slide dun sa butas, mamamatay po yung apoy dun sa hose. Kung may plema, mas mabisa kasi makapal di ba? Pero kung hindi mo kaya ang daliri, basang-basahan. Yung basang-basahan, ilagay dun sa hose ng LPG. Yung basang-basahan, pinigaan o hindi? Ano? Okay. Huwag na kayo magtalo. Pinigaan o hindi, okay lang po. Basang-basahan, ilagay. Okay, dun yun sa hose. Paano kung mismong sa valve, doon nag-aapoy? Anong gagawin natin? Sa mismong valve nag-aapoy, anong gagawin? Takpan ng basang-basahan, sir. Basahan. Okay, kailan tatanggalin yung basahan? Pag malamig na, sir. Pag malamig na. Okay, ginawa mo naman kaldero siya. Ganito. Okay. Pagka basang-basahan, tama naman. Okay, basang-basahan. Ito. Nag-aapoy di ba? Paglagyan mo ng basang-basahan niya, mamamatay yung apoy. So, ang gawin mo, yung basang-basahan yun na yung gawin mong pot holder para mapihit mo yung valve. So, pag napatay mo na yung valve, natanggalin mo na yung basahan, huwag na tayo lumamig, sir. Diba? Okay. Paano halimbawa ganito? Pagpasok mo sa bahay mo, naamoy mo ngayon, amoy sumingaw na LPG. Anong gagawin nyo?
Buksan pinto, pinto. Eh, yung ilaw, buksan mo natin. Hindi. Eh, paano kung bukas na yung ilaw, papatayin? Hindi. Hindi na rin. Eh, cellphone, pwede gawing flashlight? Hindi. O, hindi rin. Paano? Tigang-tila na lang. Hindi rin, sir. Hindi. Okay. So, tama yun. Pagka naamoy mo, amoy mo na ano, buksan yung pinto, Bintana. buksan yung bintana, para yung nag-accumulate na Gas. na LPG doon sa loob ng bahay, eh, lumabas, di ba? Papunta sa mga kapitbahay. Tamusin diyan. Hindi, biro lang. Okay. So, tama po yun. Buksan lang po para yung nakulog, lumabas lang po. So, yun po sa may amoy na LPG. So, ang LPG, pagka nasa tangke, may amoy po yan. Eh, paano kung halimbawa yung LPG walang amoy? Ang mga centralized na LPG, lalo na dito sa Ayala, walang amoy yung mga LPG niyan, tulad nung sa Saretra, centralized. Pagka walang amoy ang LPG, paano ba natin siya ma-detect kapag meron siya sa hangin? So, para ma-detect po ninyo siya, ang pakiramdam po ng LPG sa balat ay malamig na nakakapasok. So, kung bawa, nakakondo kayo, pagpasok mo sa kondo mo, hangin dito sa kondo natin, malamig na nakakapasok. So, ibig sabihin, may LPG doon sa na nag-accumulate doon sa loob. Pero syempre, gusto mo makasigurado, isindihan mo. Di ba? Pag sumabot, mahinala mo. Di ba? Yan yung ano. Okay. May tanong ka ba sa LPG? Tanong? Wala. Okay. Napunta tayo sa fire extinguisher. So, fire extinguisher, natawag natin siya na first aid firefighting equipment kasi kaya pang first aid siya, mga fire extinguisher natin, eh pang maliit na apoy lang naman po. So, ang nasa harap po ninyo ay 10 pounds na HCFC na fire extinguisher. Pag ito po, ibinomba ko ito ng tuloy-tuloy, ang capacity lang nito, tatagal lang siya ng 15 to 18 seconds. So, yun lang po yung itatagal niya. So, ano naman yung accuracy niya? So, o yung range niya. Pagka nandito tayo sa indoor, kaya niya hanggang 10 feet. So, ba, natatayuan ko, hanggang 10 feet kaya. Accurate yan. Pero kapag nasa labas po tayo, kasi may ano na, kapag may epekto na yung atmosphere natin, ang distance na lang po natin ay 4 feet palayo. Ba, sa kinatatayuan ko hanggang kay sir, palayo. So, hindi palapit ha. So, nagbibigay tayo ng distance kasi malakas po ang pressure ng fire extinguisher para kung sakaling may tatalsik po doon sa binobomba natin, at least sa layong 4 feet, may chance kayo na makaiwas. So, yun po yun. Tsaka yung nozzle kasi nito fire extinguisher, pabuka po kasi siya. Habang mas malayo kayo, mas malaki yung area na nako-cover. Okay, ang mga fire extinguisher po natin, good for 1 use lang po siya. So, ano ibig sabihin? Halimbawa, itong fire extinguisher na to, pinisil ko siya ng sandali, nagpa-release ako ng pressure, isang ganun lang. So marami pa siyang chemical di ba? After 5-10 minutes, pwede nyo pa siyang gamitin ulit. Pero, kung ba, bukas gagamitin nyo ulit, hindi na siya gagana. Kasi once na nagpasingaw ka ng pressure, tuloy-tuloy na yung release na pressure niya. So, for recondition na po yung fire extinguisher nyo. So, ano naman po yung positioning pag gumagamit tayo ng fire extinguisher? So, kapag indoor, dapat lagi kang nakatalikod sa exit mo. So, halimbawa, yun po yung exit natin. So, nandito yung sunog. So, dito, perpesto. Para pag ito lumaki, o di kaya hindi kinaya ng fire extinguisher ko, may chance ako na makatakbo palabas. Kasi kung sa kabilang side ako, at lumaki siya, matatrap ako doon sa loob. Okay, ano ba yung mga parts ng fire extinguisher? So, mula sa taas So, ito po yung lever, itong pinataas, lever. Siya yung pinipisil para mag-release ng chemical ng fire extinguisher. So, ito po yung handle, yung pinpitan. Ito po yung safety pin, itong alambre, safety pin. So, ito naman pong kulay yellow, yung safety pin lock. Para matanggal po itong kulay yellow na safety pin lock na to, o seal, yung seal niya, pihitin nyo po itong safety pin. So, pihitin nyo po siya hanggang mag-snap ito. So, pagka ito naputol na, tsaka nyo po siya pwedeng atakin. So,
So, ito naman po yung pressure gauge. So, sa pressure gauge, yun yung po malalaman kung operational o hindi ang fire extinguisher. Dapat yung karayo na yellow na yan, dapat laging nasa green yan. Kasi once na nawala sa green yan, kahit konting-konti lang mapunta yan doon sa recharge, dinideclare namin na effective yung fire extinguisher. So dati, pinapayagan namin na malakas yung pressure. Napunta siya sa overcharge. Dati pinapayagan namin yun. Ngayon, hindi na namin pinapayagan kasi pagka masyado malakas ang pressure ng fire extinguisher, pwede na siya maging hazard. So kung nabalitaan nyo yung sa TV, yung nasabugan ng fire extinguisher, Nawakwak leeg. masyadong malakas yung pressure ng fire extinguisher. Pangalawa, bago yung fire extinguisher, kasi yun, luma yun di ba? Kung bago yung fire extinguisher at malakas yung pressure niya, pag ginamit mo yung fire extinguisher, maaring sumabog yung hose ng fire extinguisher. Itong hose na to, sumasabog ito. So, alam ko kasi nasabugan na ako minsan. Pagka bago yung fire extinguisher. Okay. Ito po yung nozzle, yung hose, at yung label. So sa label, dun nyo po makikita anong apoy siya applicable. So makikita nyo, may ABC. Ibig sabihin, ordinary combustible liquid, tsaka electrical, pwede siya. So kung mga kawakawali lang naman na umaapoy, pwede din itong gamitin sa class D fire. So ano ba yung iba't ibang klase ng fire extinguisher? So kung mapapansin po ninyo, iba't ibang kulay yung fire extinguisher niya. So ano bang pagkakaiba ng mga fire extinguisher na yan? Yan po, nilagyan ng kulay para malayo pa lang kayo. Alam niyo na kung anong klaseng fire extinguisher ang dadamputin. So pinakuha mo sa atin yung kulay pula at yung green, di ba? So ano bang pagkakaibang dalawang yan? So ang kulay pula ng fire extinguisher, yan po yung tinatawag natin na dry chem o dry chemical na fire extinguisher. So mabisa siya sa class A, B, at saka C na fire. So ito po, bawa, itong pulang fire extinguisher na to, dahil dry chemical siya, pag yan, nag-release ako ng pressure dito, na dry chemical na gamit ko, mapupuno tayo ng usok ng fire extinguisher dito. So yun po ang epekto niya. Kaya kung halimbawa, yung isang CPU natin, tama na, tabi-tabi ang CPU rito. So, kunwari, isang CPU natin, nag-apoy, tapos may isa pa siyang CPU na katabi. Pag binomba mo siya ng fire extinguisher na pula, instead na yung nag-apoy lang masira, pwedeng masira din yung katabing CPU. Plus yung mga dokumento, kung may pagkain yan, malalagyan ng chemical na dry chem na fire extinguisher. Dahil gano'n ang effect niya, nare-recommend natin na kulay pula ng fire extinguisher ng pang-outdoor. So, dahil pang-outdoor siya, ano naman yung pang-indoor? So, diyan pumapasok yung trabaho ng kulay green na fire extinguisher. Kung mapapansin nyo po, pareha siya ng apoy na kayang patayin, class A, B, C, pero bakit pang-indoor siya? Kasi, halimbawa, parehas na senaryo. Nag-apoy na CPU, may katabing CPU, kung ano lang yung nag-apoy na CPU, siya lang ang masisira. Hindi niya matadama yung katabing CPU. So bakit? Kasi ang kulay green na fire extinguisher, nag-evaporate po kasi ang chemical niya. Kaya tinatawag din namin siya na clean agent. So ito yung ginagamit natin sa mga electrical appliances, basta sa mga makinarya. Kulay green ang ginagamit natin dyan. So ang disadvantage lang ng green, ito po kasi oxygen depletion ang effect niya. Pagka binomba natin yan dito, nasa enclosed area tayo, dapat magsilabas tayong lahat dito. Kasi ang gagawin niya, pabababain niya yung level ng oxygen, umubuhin tayong lahat dito. Pero ang advantage naman niya, mabisa siya ng indoor at matagal siya bago mag-expire. Kasi every 5 years bago siya i-refill. So ang pula naman, ang advantage naman ng red, mas mura siya, pero yung efficiency niya, indoor, outdoor, parehas lang. Ang green, hindi masyado mabisa kapag ka nasa labas. Although mapapatay mo yung apoy, pero marami kang chemical na gagamitin. Maaring baka isang maliit na apoy sa labas, isang buong fire extinguisher magamit mo. So yun yung pagkakaiba nila. So isa pang klase ng fire extinguisher, yung po yung tinatawag natin na CO2. Although kulay red din
siya, ang pagkakaiba niya sa karaniwang power extinguisher, yung nozzle niya masyado malapad, parang torotot. Ito usually nakikita to sa mga parking lot, sa mga restaurant na may mga glass K fire. So pagka ito po ginamit nyo, meron lang siyang designated na hawakan. Dito lang po kayo pwede humawak. Kasi pag dito kayo humawak at ginamit nyo to, pag bitaw nyo, yung balat nyo maiiwan doon sa nozzle. Kasi Malamig. ako frostbite, sobrang lamig kasi ng CO2. Okay, sa pangklase ng power extinguisher, yung po tinatawag natin na EFFF. Ito, karaniwan po ginagamit natin to sa mga industrial na lugar, sa mga chemical fire. So, isa pa pong gamit ng EFFF, yan yung ginagamit natin sa mga airport. Pagka may magka-crash landing na aeroplano, ginagawa ng mga bombero, binobomba ng EFFF yung runway para pag landing ng aeroplano, hindi siya magkikreate ng kahit anong ignition. Okay, so sa paggamit ng power extinguisher, isang word lang tinatandaan natin dyan, yung word na PASS, P-A-S-S. Sino dito ang marunong na gumamit ng power extinguisher? Okay, marami na. Sir, kailan po kayo huling nakagamit? Yung 3 months ago. 3 months ago. Okay, sir, kailan kayo huling nakatira? Ang power extinguisher, ha? Matagal na. So, marami na marurunong, ha? Okay. Sige, unang tanong. Pagka dumadampot tayo ng power extinguisher, anong kamay po ginagamit natin? Kaliwa o kanang kamay? Talo-talo na yung mga Parehas sir, parehas. Parehas! Pag, Dalawang kamay ba ginagamit sa sir? di, kasi pag rescue sir, kunyari, support sir ng ano ko sir, nagana ng sunog, kailangan magbitbit ka na kung hanggang kailan kaya mong fire extinguisher sir. Sige, sino dito ang gagamit ng kaliwang kamay pag dumadampot ng fire extinguisher? Sino dito yung gagamit ng kanang kamay pag dadampot ng fire extinguisher? Kasi pwede ba kayo sir, parang taas ng kaliwa? Talagang kaliwa, okay. Sino dito yung gagamit ng kung ano yung trip niyang kamay? Ay yung ano, yung dominant hand niya. Ang gagamit ng fire extinguisher. Anong trip ni sir? Okay. Ganito. Para malinaw tayo sa pagdampot ng fire extinguisher. Okay, para hindi kayo maalanganin kapag may sunog, pag dumadampot tayo ng fire extinguisher, gumagamit po tayo ng kaliwang kamay. Kasi pag dumampot ka ng kanang kamay, kahit anong gawin mo, hindi mo mahuhugot yung pin. Hindi gagana yung fire extinguisher. Bakit? Kasi yung pin niya ay nasa kanan. Ba? P. Pull the pin. Okay. Pagdampot mo, may sunog. Okay. P. Pull the pin. Para ma-pull mo yung pin, kailangan ko siyang pihitin. Pag nag-stop nito, pull ng pin. Pag na-pull niyo yung pin, huwag nyo na pong problemahin kung saan lalagay yan, tinatapon lang po yun. Kasi pagka nasa drill, minsan yung mga iba, yung pin, di pa ma-let go eh. Talagang, sir, saan lalagay yung pin? Tapos natapon lang ho yan. Ayun pa rin, binupunta pa. Okay, tinatapon lang po yan. Pull the pin. Pihit, kaya iba, nadagdagan, may tipa eh. Turn o twist, tapos pull the pin. Tapos E stands for aim the nozzle. Okay, pag aim ng nozzle, dito tayo sa nozzle, humahawak ka, firm, hindi dito. Kasi pag dito kayo humahawak, ano mangyayari? Sway yun. Okay. Okay. S stands for squeeze the lever. So, pisilin ito, tapos sweeping motion. So, tingnan nyo, para mabilis ha. Bawa, ayan, sunog ko, may sunog. Sampot ng kaliwang kamay, kunapin, lumalapit na ako, tapos bomba na. Diba? Ayun, baka isipin nyo. Bawa, pag dinampot mo to ng kanang kamay, diba? Lalo na't sa mabilisan, wala ka na. Paano mahuhugot yung pin na yan? Eh, yung kamay mo nag-lock dun sa
sa pin. Hindi mo siya mapipihit kasi hinaharangan ng kamay mo. So, alanganin ka pati sa paggugod para hindi kayo maalangan, lalo nagpabilis ang tingin na ng kaliwang kamay. O, bawa, baka naman may makaisip dito. Ano kaya, maliit ko to si Sir. Para matapon ko ng kanang kamay sting Sir, ilagay ko yung pin dito sa kabila para madampot ko ng ano, tapos lalagyan ng selyo. Eh pagka ganun po ginawa nyo, hindi rin kayo magtatagumpay. Alam nyo kung bakit? May pressure. Kasi tatama naman siya dito sa pressure gauge, hindi nyo lalo mapipihit. Alam nyo, nangyari to sa isang drill namin, doon pa rin sa Manila Pen. Pero ewan ko kung sinabutahe ba sila kasi 10 extinguisher narito sa kaliwa yung pin. So, hindi ko rin napansin, nung mag-drill na kami, pagdampot ko ng fire extinguisher, hindi ko mahugot yung pin. Kasi narito lahat sa kaliwa. Naku, nagtawag pa ng kusinero para gupinin isa-isa. So, yun. So, dampot ng kaliwang kamay. Tapos, aim the nozzles with the lever. Sweep, side by side. Okay. Pagka nag-drill tayo, ayoko na makakita ng ganito. Yung gagawa, yung shotgunin. Bawa magpapatay tayo ng kapoy. Yung ganito. Ito, ayaw ko itong makikita. Kasi napakadelikado po na ito. Pag ganito ang ginawa nyo, tatamaan kayo sa mukha ng chemical. Kasi pag sa lakas ng pressure, iikot ito, tatamaan ko kayo sa mukha. Okay. Malapit na tayo. So, tuturuan po kayo ng basic rescue. Ito, mabilis na lang naman ito. Mga siguro 5 minutes lang. Kasi mga picture lang naman ito. Ito po, yung pagdampot ng mga kasama ninyo mula doon sa impact area, papunta doon sa safe area. So, hindi nyo po kailangan mag-administer ng first aid. So, ang gagawin nyo lang po, may sumabog dito, may casualty. Ilalayo nyo lang po yung kasama nyo. Tamang pag dampot lang po. Okay. So, dalawa po yan. Isang emergency move tsaka isang non-emergency move. So, emergency move, hindi ninja move yan ha. Emergency move talaga. Okay, so una po dyan is short drag. So, short drag, so hawakan lang po yung laylayan ng t-shirt so, sa balikat, tsaka hilahin. So, yun po yung short drag. So, mapapansin nyo po, naka-extend yung paa ng rescuer, di ba? So, itong paa na to, ginagamit niya panghawi ng debris, tsaka pangkapa. So, kung hindi kaya ng short drag, gamitan ng foot drag. So, ang gagawin nyo, ipagkukross lang yung kamay doon sa paa para mag-lock, tsaka hilahin. Siyempre, wag gagamitin kapag sa mga hagdan. Di ba? Pag ginamit nyo sa hagdan, ewan ko lang. Okay. So, pag hindi pa rin kaya, gamitan ng fireman's drag. So, ang fireman's drag po, ito, ginagamit lang po yan kapag medyo mababa yung ceiling. Tapos, medyo makitid, maliit yung lugar na pagre-rescue. Bawa, lindol. So, nagkaroon ng rabot. Hindi ka, yung pasyente mo nasa ilalim ng mesa. Tsaka lang tayo gumagamit ng fireman's drag. So, kasi ang ginagawa dyan, para marating mo yung victim mo, gagapang ka muna, papunta sa kanya. Tapos, tatabihan mo siya, papantayan mo. So, pagka magkatabi na kayo, ay tatali mo yung kamay niya ng panyo, tsaka mo ilulusot yung sarili mo. So, once na nakalusot ka na, alalayan mo yung ulo, tsaka mo siya igagapang ng palayo. So, sabi ko nga, pang mga low ceiling lang naman yan, di ba? Hindi ka makitid yung ano. Pero pagka naman ganito kataas, tapos ginanya mo pa, katarantaduhan na yun, di ba? Hindi ka na tumutulong, di ba? Nanamantala ka na. Pero mo ganito kataas, ginanya mo pa. Di ba? Pwede mo naman hilahin. Okay, piggyback. So, madali lang naman po. Piggyback. Okay, pagdampot ng victim. So usually, pag load natin sa tabi ng victim, yung balikan niya nasa pagitan ng dalawang tuhod. So, hawakan sa ulo. Pag itinayo, automatic yung tuhod, talang kagad sa likod.
Tapos ipwesto yung sarili dun sa likod ng victim, sabay tayo. Ito po, ginagamit lang natin to kapag conscious yung victim. Kasi kung unconscious yung victim, hindi nyo yan magagawa. Okay, 1 man assist, 2 man assist. So usually, yung injured na paa, yun yung malapit dun sa rescuer. Kasi tinutulungan ng rescuer na iakbang nung victim yung paa niya. So kung dalawa, ito ang itsura. Okay, Parmas carry. Ito ginagamit para balance yung bigat ng victim doon sa dalawang balikat. At the same time, nalilibre yung isang kamay ng rescuer kasi nalalak yung braso at saka paa niya. So, napapansin nyo, laging kumakapa, di ba? Mga nakapikit. Kasi, pagka sa emergency, ang setting natin lagi dyan, lagi madilim. So, pag dito, magkasunog dito, madilim dito, madilim dito, madilim. Kaya lagi kumakapa. At pagka kumakapa pala kayo, halimbawa, nagkaroon ng kalamidad, tapos na-disorient kayo, madilim dito. So, para makarating kayo dun sa exit, pagka halimbawa, kumapa ka ng kaliwa, dapat puro kaliwa ka na lang para makarating ka dun sa exit. Kasi kung ba, kumapa ka ng kaliwa, pagdating mo dun, nagbago ka ng isip, kumapa ka ng patay, baka paikot-ikot ka rito, hindi ka dadating dun sa exit mo. Okay, lovers carry. Madali naman po. Okay, arma sa liter. Dali lang eh, di ba? Okay, backstrap carry pagka medyo mabigat, so ganyan po yung ginagawa natin. Kasi mga kaibigan yung lasing, di ba? Ganyan din sa Okay, non-emergency move. Pagka medyo maraming casualty, kulang ng stretcher, so ito ginagawa natin. So extremity lift. So ganyan yung ginawa sa Yolanda. Okay, verse alongside kapag ka medyo mabigat yung bubuhatin. So kailangan 3 tao pa yung magbubuhat. Siyempre, unang-una dyan dapat mga naka-highlights. Wala. Okay. So unang-una dyan dapat magtabi-tabi kayo doon sa isang side. So, may mga command po yan ha. So, sa unang picture, so show me your hand. Pag, okay, show. Pag na ready to insert, pag na ready, i-insert nila yan. Pag sinabi ready to lift, okay, pag lift, patong doon sa tuhod. Pag sinabing ready to stand, pag stand nila, automatic aakapin yung pasyente. Kaya ito, nung pinipicturean to, itong tatlong to, nag-away-away pa to eh. Pinagtalunan pa kung sino sa gitna niya. Okay. Pagka may spine board naman po, so ganun din. So kung 4 kayo, yung 4 na dulo ng spine board. So ganun din po yung mga command niya. Ready to stand. Ngayon, ito sa dulo, pag sinabing inner foot first, kasi lahat yung may command eh. Okay, inner foot first. Pag sinabing inner foot first, yung inner foot, yung kung ano yung malapit doon sa spine board, yun yung inner foot. So, halimbawa, kaliwa niya, kanan niya. So, pati yung pag-akbang para laging ka-dense. Kasi pagka hindi ka-dense, minsan nalalaglag yung pasyente. So, pag nag-apoy daw po yung damit nyo, anong gagawin? Tatakbo ba? Okay, stop, drop, and roll. Okay, medyo binitigsa ko na kasi medyo hapon na. Okay, so, stop, huwag daw tatakbo, drop to the ground, tapos magpagulong-gulong habang tinatakpan ng kamay yung muka. Bakit kailangan takpan ng kamay yung muka? Para ano? Protection saan? Okay, para yung mata nyo hindi malagyan ng apoy. Tsaka isa pang purpose niyan, kung halimbawa matuluyan ka, di ba? At di sa buron mo, may mukha ang yara. Bakit naman ko sunog? Okay, in case of fire, huwag magpanik, tawag ng tulong, huwag na magpabalik-balik sa building. Labas na kagad. Okay.
yung mga emergency number natin dito sa Makati. So ito pong nasa taas, ito po yung hotline ng Makati Central Fire Station. Pag tinawagan nyo po, pwede kayo dyan, fire tsaka ambulance. Meron tayo. So ito na pong 911, ito po yung national, DILG, fire, police, ambulance naman yan. Pagka ito naman 168, ito yung local natin dito, Makati C3, fire, police, ambulance din. So baka magkamali kayo, hindi bantay-bata ito ha. Nakalito kayo, 163 kasi. 168, so emergency po natin. Okay, at pag tumawag po kayo sa Makati Fire, huwag kayo masyado suplado kasi tatanungin talaga yung pangalan nyo at yung callback number. Yung iba kasi naiinis, may emergency na nga, tinatanong pa yung callback number at pangalan. Kailangan po kasi pagka hindi namin tinanong, marami kasing tumatawag ng mga prank call sa Makati Fire. Pagka nag-responde kami sa isang prank call, naku, napakalaking resources ng gobyerno ang nagagamit. So isang verification lang, 4 na truck agad ang lumalabas. So may engine, may tanker, may rescue truck, tsaka may ambulance. 4 kaagad yung lumalabas. Tapos prank call lang pala, di ba? Kaya ginagawa namin, ang protocol namin, tinatanong namin kung anong pangalan, tsaka callback number. Pero huwag naman kayo mag-alala kasi pag halimbawa, tumawag kayo. Hello, may sunog dito, 67, 80, ganito, 8th floor. So, automatic yung kamay ng operator, nakapindot ka agad yun doon sa buzzer. Kaya lahat ng bomberong natutulog sa taas, gising lahat yun. Nagbibihis na kaagad lahat yun. Kasi kami naman, natutulog kami, ganito na itsura namin. Lahat ng damit namin. Ito na yung mga pajama. So, para pag tayo mo, pag tungtong mo doon sa bota mo, ano mo lang yung trouser mo, bis ka na. So, ganun kabilis. Tapos, pagka ba, tatanong yung operator, okay, callback number mo, bababa niyo yun. Tatawag uli siya. Hello, meron dyan ba dyan, Ana? Pag sinabing meron, ibig sabihin positive yun. So, pagbaba yung telephone, automatic, andar na yung truck. So, ganun po kabilis yung respondihan. Kaya, sa traffic na lang talaga yun, nagpapatagal sa atin. Pero kung dito lang sa Makati, mabilis, wala pang 3 minuto, 2 minuto, nandyan na yung fire truck natin. Okay, tapos na tayo. May tanong pa po ba kayo? Okay, may tanong po ba? Bago tayo yung tuluyang mag-iwalay. So, wala na, malinaw ha. Dahil wala nang tanong, so hindi po ng Makati Fire Department. So sana po may natutunan kayo sa amin. So maraming salamat po sa inyo sa pakikinig.